Try natin ang e-com. Aralin natin ang e-com. Sabi ko nga sa business owner, huwag tayong matakot sa technology. Kung di mo talaga kaya, mag-hire ka or gamitin mo yung empleyado mo para sila yung mag-manage ng mga e-com natin. Okay? Dapat may e-com platforms tayo. Magbenta tayo Lazada, Shopee, and iba pa. Okay, how to increase your business income without spending more money. Yes, alam mo pwedeng mag-increase ang income natin, pero kailangan natin mag-input ng marami pang capital, magdagdag ng pera natin for our marketing. Pero pwede pa rin nating hindi gawin yan. Pwede mag-improve ang business income mo without spending more money. Okay? So, anong gagawin natin, Doc? Meron po tayo dito 5 pag-uusapan. Alright? Ready? Let's go. Let's go. Okay, so, first, expand your market. Yes. Kailangan makakita ka pa o makadiscover ka pa ng group of people na magiging kliyente mo. Yes. So, for example, meron kang coffee shop. Alam mo, pwede mo pa rin maging kliyente ang mga estudyante dyan. Napakagandang kliyente or customer ng mga estudyante. Kasi bawat estudyante, tandaan natin, minimum na pera niyan, 200. Kahit high school, junior high, senior high, kahit lalo ang mga college, madami po silang pera. Pwede natin silang maging customer sa yung coffee shop by offering yung product na gusto nila. Ano bang gusto nilang product? Gusto nila milk tea. Mag-offer tayo ng milk tea. Wala pa rin kupas po ang milk tea. Believe me, may magic pa din ang milk tea sa bawat estudyante. Alright? So, second, pwede tayo mag-offer ng student meal. Kung ano man yung ibinebenta mo, pwedeng may student meal. Pakalakihan mo para malaman nila, no, doon tayo magpunta, may student meal doon. Okay? And meron tayong mga free services. For example, sa lahat ng mga makakabili, group of 5 persons, they will be spending 2,000 sa'yo. Meron silang free printing ng 10 pages. Hindi ka naman malulugi doon. Kung meron ka namang printer, ginagamit mo sa iyong business, sa iyong negosyo, pwede kang mag-free printing at least mga 10 pages. Okay? So, para makuha natin sila, give muna tayo, magbigay muna tayo sa ating mga kliyente para mas dumami. Maglingkod muna tayo, matuto tayong magbigay, maglingkod para balik-balikan tayo ng mga customer natin. Okay? So, that's one. Expand your market. Sa negosyo mo ngayon, sino yung market na pwede mo pang idagdag? So, for example, sa amin, no, sa IMG Rockstar Community, ang market ko po talaga OFW and yung mga empleyado. So, pwede rin natin maging market dito kahit mga negosyante. That's why we're doing content na pang negosyante na pwede ka rin makapag-invest or mag-invest while you are earning sa business mo. Okay? So, second, increase your profit margin. Kapon po, meron akong kausap, binlag natin. Kasi nag-solo kami, nag-coaching na rin ako. Sabi ko, ikaw yung leading or you are dominating this industry sa lugar na to, pwede kang mag-increase ng profit margin. Kasi wala kang kakompete. Malaya ka. Kung gusto mong magdagdag ng 5%, 10% profit margin, you can do so. Okay? So, imagine mo, kung magdagdag ka ng, let's say, 30 pesos sa bawat kliyente mo. Kung meron kang 10 kliyente araw-araw, so meron ka ng additional 300 pesos. Sa loob ng isang buwan, almost 10,000 na yan. Di ba? That's another increase of income in your business without spending single centavo. And next po, number 3, expand distribution channel. So, tinan mo yung distribution channel mo. Baka ikaw lang nagbebenta o meron ka lang 5 reseller. Pwede natin expand yan. First, pwede tayong mag-e-com. Try natin ang e-com. Aralin natin ang e-com. Sabi ko nga sa business owner, huwag tayong matakot sa technology. Kung di mo talaga kaya, mag-hire ka or gamitin mo yung empleyado mo para sila yung mag-manage ng mga e-com natin. Okay? Dapat may e-com platforms tayo. Magbenta tayo Lazada, Shopee, and iba pa, okay? And next, pwede rin tayo mag-collab sa ibang businesses. Medyo lawakan natin pag-iisip natin. Maging open-minded tayo this 2024. Makipag-collab tayo sa ibang businesses. Malaki po yung may tutulong niyan sa atin to generate attention and of course, generate leads para sa negosyo natin, okay? And baka kailangan mo rin ng more resellers, more sellers, more distributors ng yung mga products. Increase your distribution channels. Napakahalaga po niya sa business model. By the way, isa po yan sa tinuturo natin sa business coaching.
If you want to be coached by the Rockstar, PM mo lang ako sa personal FB ko. Pwede pong online or face-to-face tayo. Okay? Number 4, don't forget upselling and cross-selling. But this time, gawin natin mandatory. Gayahin natin. Painggan natin ang Jollibee McDonald's. Ang cashier, nakikita nyo ba? Kahit busy-busy sila, hindi pwedeng di ka halukin. Tanungin kung large na po ba ang fries? Large na po ba ang soft drinks? Kasi nga, ang tawag doon, upselling. And they are trained to do that. Hindi pwedeng di nila sabihin nyo sa lahat ng kliyente nila. Okay? So, train natin. Mandatory yan sa negosyo natin. And last, number 5, lock in your clients. Yes, huwag nang pakawalan mga clients natin. Mag-isip ka ng iba pang products, iba pang services na pwede nating ibigay sa kanila. Pwede subscription, pwede membership, or kung paano pa natin sila mas matutulungan at the same time you are earning money. Okay? So, increase your income without spending more money. Let's go, let's go. Kape po tayo.